uuwi pa lang Okay. daw siya. Okay. Okay, Brother Kapatid, Boots, take it away. bigyan natin ating presensya sa Panginoon Diyos ngayong gabi at humingi tayo sa Kanya ng tulong upang ibigay sa atin ng Espiritu Santo, panlalo pa nating manamnam at maintindihan ng Kanyang salita upang malaman natin ang Kanyang kalooban para sa atin at bigyan tayong lakas na makasunod dito. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, kami naniniklod ngayong gabi sa inyo. Humingi po ng awa, lakas at tulong. Awa po sa lahat ng pagkakamali sa aming mga kasalanan. Tulong sa aming kulang sapagat kami mahina, lalo sa tukso ng aming kalaban ng demonyo. At lakas upang lumalaban ng lahat na ito. Panginoon Diyos, inaalay namin itong gabi upang lalo pa namin malaman at maiting yung salita at para namin ito maisabuhay sa amin. Gamitin mo, Panginoon Diyos, kami na iyong mga halimbawa upang lalo pa mahikayat ng mga kapatid na mag-aral at namnamin ang iyong salita. Panginoon Diyos, marami po kaming dapat malaman at lahat ng dunong ay sa inyo nanggagaling kaloob na yung banal na Espiritu Santo sa amin pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kami nanalangin na sana dagdagan po niyo aming karunungan upang lalo pa namin mataos, malaman at maintindihan ang inyong salitang ginagawad sa amin ngayong gabi. Lalo na po ngayong panahon ng Kwaresma, na lalo po namin pag-itingin ang aming pananampalataya at maintindihan ang apat na pong araw na iyong pagsasuffer. At amin din po itong pagdadaanan at 4 na pong araw din po kami tutuksoin ng demonyo. Tulungan po, Panginoon Diyos, na sana po malabanan po namin ang tawag ng laman, lalo na po sa aming mga mata na naghahangad ng kasarapan sa buhay, tawag ng laman na naghahangad ng pleasure, at tawag ng pride na naghahangad ng kayabangan, katanyagan at lakas sa gobyerno o sa kumpanya. Panginoon Diyos, tulungan po kaming maging mapagkumbaba at maganapan po namin ang inyong 4 na pillars ng Lenten season, ang 3 pillars ng Lenten season, ang prayer, palalo po mapaigting ang ugnayan sa Panginoon Diyos at ang relasyon sa iyo, ang fasting upang ang ugnayan namin sa aming sarili ay amin pong maiwasan ang mga hinahangad namin na hindi kaaya-aya sa iyo, at almsgiving upang maipaigting pa rin namin ang ugnayan namin sa aming kapwa at mamahal po namin sila kahit anong estado nila sa buhay. Ngayong gabi, Panginoon Diyos, bigyan mo ang halikaw na ganang kaisipan upang lalo pa namin mapagugpong ang iyong salita this coming first Sunday of Lent. Dati dinadalangan, samot dalangin namin sa banal na pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. With Mama Mary at our side and Papa Joseph, we also pray for their intercession and protection. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Give all the glory to the one triune God, as we say, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Name the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Maayong gabi sa inyong lahat. Good evening, brothers. Gabi po. Gabi tanan. Okay, so we start by reading the Gospel. May we request Brother Alex to read the Gospel. Okay. So the Gospel is taken from Luke chapter 4, verses 1
to 13. A reading, ang pagbasa ng Ebanghelyo mula sa aklat ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw at doon siya'y tinukso ng diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay, so bago natin himahimayin, allow me to just read a commentary, general commentary in English. So, to remind us that Lent is a time when we are tested to remind us that Lent is a time when we are tested out, the gospel reading of the first Sunday of Lent is always about the testing of Jesus. But our fasting, or whether the extra little offering we make to the Lord during Lent maybe we enter into solidarity with the hardship undergone by Jesus in his passion. Of course, Lent is not a matter of testing out how far we can push ourselves, a sort of macho self-torture. Rather, it is a period of preparation for the passion and resurrection, like the 40 years of Israel in the desert, preparing for the promised land, or the prophet Elijah's 40 days preparation, or the 40 days during which Christ prepares the apostles between Easter and the Ascension. The point of Jesus' 40-day fast is to give some force to the devil's first taunt. To each of the devil's taunts, Jesus replies with the word of Scripture. If you rely on God's word, you are unshakably safe. For God has created and arranged everything. Matthew and Luke have a different order for second and third temptations. Matthew climaxes with Jesus as the second Moses, like Moses seeing all the territories from a high mountain. Luke ends the scene as he begins and ends his gospel at Jerusalem, the turning point of the gospel. End of the commentary. So, himay-himay natin ang mga talata. Sige po.
So, Saan po tuloy kinukuha tayo. ang commentary? Ano? Saan mo po kinukuha yung komentar? Anong libro po yun? Sa Universalis. Universal. Kasi Universalis, perpetual na binibigyan niya ang readings for each day of the year. Pwede mong balikan hanggang several years ago and towards hanggang sa kwan din. Hanggang in the future, pwede mong alamin yung reading. Subscription, one-time subscription, tapos ipapasok sa cellphone mo na. So kung araw na yun, pwede mo nang basahin kung ano yung the day's readings. Ganun yun. Meron lang po akong gusto Mm. i-point out doon sa very glaring po kasi, di ba? Ito kasi ang title nitong chapter nito is Pagtukso kay Jesus. Mm. So makikita natin doon sa na tinutokso siya ng Diablo parang sa pamamagitan ng scripture. Tapos sinasagot din siya ni Christ ng scripture. Yeah. Di ba? So parang binibigyan talaga ng weight yung scripture na pinakikita din dito na alam ng Diablo ang salita ng Diyos. Familiar din siya sa scripture. Familiar siya sa scripture. Kaya alam niyang ikut-ikutin. No? Oh. Pero, siyempre, hindi naman papadaig si Christ sa kanya. Kasi siya yung word. Yes. Siya yung mismong word. Para lang pinapakita lang sa atin sa kanya tayo magtatrust. No? Kasi di ba binanggit nga dito na ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Yun lang po, observation. Okay, thank you. Komentaryo lang si Pope Francis dyan. Gusto mo niyang basahin po? Sige po. Sige bro. Sige. The more the better. Twice the devil addresses him saying, if you are the Son of God. He is thus proposing to him to exploit his position, first to satisfy the material needs he feels, hunger, to increase his power, and finally to have a prodigious sign from God. 3 temptations. So, unang-una, hunger. Pangalawa, power, yung ipagkakaloob. Pangatlo, yung magpataos-dos ka sa bangin at ililigtas ka ng mga anghel. Yes. If you are the Son of God, take advantage of it. How often this happened to us? But if you are in that position, take advantage of it. That is, think of your benefit. It is a seductive proposal. So, yun ang ginagawa ng demonyo. Sinisidyos ka. Tama. Okay. But it leads you to the enslavement of the heart. So, ibig sabihin, may enslave ka na ng iyong heart kasi bida ka dahil Son of God ka, so you can do things on your own. And makes us obsessed with the desire to have. It uses everything to the possession of things, power, fame. This is the core of the temptation, the poison of the passion in which evil is rooted. Let us look within ourselves and we will find that our temptation always have this mindset, always this way of acting. So yan ang sinabi ni Pope Francis. So always tayo, possession of things, power, and pain. So doon tayo talaga tinutokso. Okay. Thank you, Brother Butch. Okay, sa himay-himay natin. Opo. So tuloy tayo, Brother Jerome, sa talata 1 at 2, saan galing si Jesus at saan siya dinala ng Espiritu? Ilang araw siya tinukso ng Diablo doon at may nakain ba si Jesus sa panahong yun? Kaya ano ang naramdaman ni Jesus pagkatapos? Nakamute po kayo, Brother Jerome. Sorry. Mula kay Michael Jordan. Hindi. Mula sa Jordan, Brother bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Yan, puspos siya, filled with the Holy Spirit. Dinala siya ng Espiritu sa ilang
At sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Thank you, Brother Jerome. That's Brother it po. Christian, sa talata 3 hanggang 4, ano ang sinabi sa kanya ng Diablo at ano naman ang sagot ni Jesus sa Diablo? Brother Christian, nakamute ka? Luis, are you there? Yan. Nandiyan na po siya. Ito po Yeah, 3 to 4. Kung ikaw ay anak ng Diyos, iutos mo na naging tinapay ang mga patong ito, ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi naman sa tinapay nabubuhay ang tao. And then, dinila siya na natyaplo sa isang Up, nakapatakas na lugar. Hanggang 4 lang. Okay na. hanggang tinapay lang kumakain pa ako, tinapay. Sa Hindi bibigay, oh. talata 5, Bato sa inyo, bato. 6, and 7, Brother Tonying, saan naman siya dinala ng Diablo? Ano ang ipinakita nito kay Jesus? Ano ang sinabi ng Diablo sa kanya? Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito. Wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ako. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Thank you, Brother May Tonying. tanong ako dyan kay Brother Tonying. Okay. Brother Tonying, may sinabi dyan, ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin. Sino ang pinagkaloob niyan sa kanya? Sino ba yan, Kuya Tonying? Yung nagkaloob ng kapangyarihan sa Ang Diablo? lahat. Oo. Ako, tanongin mo si Kuya Boots. Is it connected dun sa nung di ba Oo nga. nagkaroon ng Sa dahil Genesis, bro. sa Genesis Tsaka sa Revelation pala. sa Nung battle mag-away si Saint Michael si and Michael, si tapos Lucifer, throw ano sinabi? yung mga Thrown to demons earth, sa to the lupa. earth. Sa And the earth was given to the yung mga rebelling anghel. yeah. Si Saint Michael nagbigay? Hindi. Si God Sa the Father. battle. He was thrown to the earth. Sa battle. Pinalaya sa langit. Yun. Kaya lang. So yung pagpapalayas, yun yung given. Ibig sabihin, pinagkaloob. Hindi, tsaka hindi ba nga, sabi nga, ang dominion ng demonyo ay itong sanlibutan. Itong mundo. Yes, world. The world. Kaya puro demonyo nandito, di ba? King of the Hindi world naman. siya. Parang ganun ba yun? Kaya talagang, parang sinasabi ba dito indirectly na talagang huwag mo talagang mahalin ang mundo. So, masabi bang king of the world siya? Parang ganun? Hindi natin Siya bang sila. may Baka hari? nagsisinungaling siya, Brother Jerome. Baka hindi naman Oo, talagang binigay kasi sa kanya yan eh. Great liar din naman siya. Diba? The Pwede, father of pwede. lies. Oo. Siya ang Oo, father of lies. tatay ng mga sinungalingan. Pwede. Pwede. So hindi mo talaga masasabi direktahan na ibinigay sa kanya. So sinasabi niya dito, ipinagkaloob sa kanya. Pero false pa rin. Kasi hindi naman siyang creator eh. Oo. Dapat ang lugar niya sa hell eh. Oo. Kaya lang, tinutuligsan niya ang mga anak ng Diyos sa mundo. Pero inallow din ni Lord. So, inallow din ni Lord na so sa next verse,
talata 8, Brother, balik tayo kay Brother Butch. Ano ang sagot sa kanya ni Jesus? Ang sagot ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus ay, ang Panginoon mong Diyos ang sambahin mo at siya lang ang pagsisilbihan mo. Thank you, Brother Butch. Balik tayo kay Brother Alex sa talata 9 hanggang 11. Saan naman siya dinala ng Diablo at ano ang sinabi ng Diablo kay Jesus? Dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan ng sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Saan nga ba nakalagay yan? Alam niya sa Psalms yata yan. Psalm 91. Psalm 8. Psalm 91. 91 yan, 91. 91 yan, 91. So, sa susunod, Brother Jerome, sa talata 12-13. Hindi, 12 lang muna. Ano ang sagot ni Jesus sa mga sinabi ng Diablo sa kanya? Subalit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Thank you, Brother Jerome. Welcome po. At Brother Christian, sa huling talata 13, pagkatapos tuksuin si Jesus sa lahat ng paraan niya, ano ang ginawa ng Diablo pagkatapos ng inkwentro niya kay Jesus? Wait. Subalit, sinagot siya ni Jesus na nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon Diyos. Akin yan. Katapos yan, tuksoin ng Diablo sa lahat ng paraan, noon umalis at naghihintay ng ibang kakataon. At luhaan siya, umalis. Okay, thank you. Ngayon, mga tanong. We're open to questions once kung sinong gustong magtanong. Adito niya, magtanong ka na. Yung shinare ko na yung tatlong mahaba dyan na yan eh. Kaya related yan doon sa concupiscence, di ba? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride. Yung doon sa temptation, no? Yung, this is good for food. Yung flesh pala yun. Tapos yung pleasing to the eyes, di ba? Lust of the eyes pala yun. Tapos desirable na maging wise ka, you will become like gods. Pride of life. So, kaya, yan ang inano ni Jesus na, ang nun, equivalent din nun eh, yung fasting pala yun eh, yung sa flesh o yung sa bread, fasting. Lust of the eyes o yung glory, yung mga kingdoms, almsgiving yan. Giving. Tapos yung pride of life, ayan, yung identity, yung honor, prayer, ang kailangan mo dyan. So, kaya si Jesus ang new Adam, embodiment of Israel. Kinabit din pala yan sa Israel, no? Complaining about the food, yung kay Moises. Tapos, lust of the eyes, golden calf, Exodus 32. Pride of life, testing God. Exodus 17. So yan, may connection talaga siya sa Lent. Tanong. Okay, Brother Tonying. Yun nga yung itatanong ko. Dahil unang linggo ng Kwaresma, anong kaugnayan nitong gospel nito, yung pagtutukso ng Diablo kay Jesus sa Kwaresma? Preparation kasi. Preparation yan, bro. Dito pinapakita, Kwaresma, ano ibig sabihin yan? 40 di ba? days. 40 days. So ito yung testing. 40 days na si Jesus Christ hindi kumain din nila sa disyerto. Di ba? So ito din yung preparasyon natin. Expect na tutuksohin din tayo.
Kanya nga ang panlaban mo dyan, sinabi ni Brother Jerome, prayer, fasting, Fasting and and almsgiving. almsgiving. Para maiwasan na prayer, ugnayan sa Diyos na hindi kayo mabang. Fasting, para yung mga sarili mong na inahanap sa katawan. Third, almsgiving, para yung pride mo mawala. At attachment sa mga material things. Yan yun. Preparation. So, ibig sabihin niya, if you look at it, yung Parang prayer Advent. is your Para Advent. relationship with God. Fasting is your relationship with yourself. Sa sarili mo. And almsgiving, relationship to others. Kaya po, kung mapapansin nyo, ang color ng Advent at saka ng Lent is the same. It's violet. Oo. Kasi meron So, ibig sabihin niyan, repentance, no? repentance. At the same time, dadaan tayo lahat sa pagsubok and suffering. Mahaba lang to, Led no? to the Lord Jesus Six Christ. candles dito preparation sa... May ganun kayo, 6 candles. Kami meron kaming 6 candles na naka-cross. Iilawan namin. Parang Advent na 4. Ito 6 candles sa amin. 6 weeks na preparation. Oo. Babasahin ko lang yung title nung sulat ni Pope Francis. Ang sinasabi niya, let us always be vigilant and avoid any dialogue with the devil. Yun yung sinabi ni St. Francis. Ibig sabihin, the devil is very cunning. Katulad ng ginawa kay Eva, hindi nga siya namatay. Ano namatay sa kanya? So, spiritual death. Anong nangyari sa kanya? Hindi ba? Sa Garden of Eden. Ganito dito. Pag tinukso ka, kumain ka ba ng hindi ka mamamatay. But, pero actually, walang ka ng relasyon sa Panginoon Diyos. Actually, mamatay ka rin talaga. Kasi nung they were in the paradise, before they're mortal. Immortal. They're immortal. Walang kamatayan. Kaya lang, nung kinain na nga nila yun, nawala yung grace na yun. Pumasok yung sakit. Kanya nga, tukso ng demonyo, hindi ka mamamatay kagad. Pero later on ka mamamatay. Kaya nga, the wages of, di ba, sin is death. Brother Tonyeng, baka meron ka pa tanong, natutulog na tuloy si Brother. Nasagot ba yung katanungan? Hindi yata eh. Baka may ano ba nasa isip mo, Brother Tonyeng? Baka may gusto share. Meron lang yung tinitest lang yan eh. Hindi po, okay lang po, okay lang. Nasagot naman. I-share ko rin yung sa commentary nung na isang nabasa ko. Yung sa first temptation, responding to the immediate material needs. Devil says, no to delayed gratification. Jesus says, listen to the word of God, which is food as well. This immediately undo what was learned during a retreat. Second temptation, craving for power and domination. Life is not a matter of attaining what you want. Don't sacrifice God for anything. God is not a commodity that you can barter with. Yeah. Third temptation, craving for prestige for those obsessed with making a name. We should not endanger our lives' honor to earn popularity. We should not presume God's help if we endanger ourselves. God is not stupid. Don't be stupid. Okay. Yun lang. Nadagdag ko lang sinabi ni Bishop Baron sa US. Ang dalawang kasalanan talaga ng flesh is this. Wealth. Paghahangad ng kayamanan. Over above God. Second, pleasure. Yung pleasure ng katawan. Comfort. Yung healing ng katawan. Sexual pleasure. At saka yung pleasure ng magagandang damit. Okay. Third, fame. Fourth, power. Yan yung apat na ginagawa sa atin ng laman. Meron pang dadagdag dyan, yung temptation naman ng devil. Ginagamit na, dinideceive ka niya na ito mabuti para sa iyo itong apat na ito. Kaya maraming tao naloloko, nahiinganyo, maghanap ng kayamanan, maghanap ng pleasure, maghanap ng fame, maghanap ng power. Saan nakakita? Billionaire, tatakbong senador, magkano ba sweldo ng senador? Ano habol niya? Meron na siya
Fame. Power. Fame. Power. Fame na, ano na rin siya, no? Power na Sikat na power. rin siya. Meron na siyang fame. May wealth na siya. May pleasure. Daming babaeng dumaan sa kanya. Kaya nga Alam sabi na alam dun mo, sa ah. kanta, di ba? Where your treasure is, there your heart shall be. All that you possess will never set you free. Yeah. Ito pa, idadagdag ko. When we resist temptation, sabi niya, we are making a strong statement that we are God's children. We do not prove it according to the devil's terms. Okay, tama yun. Yun. Dadagdag mo dyan, sinabi ni sa 1 Peter, resist the devil and he will flee from you. Amen. He is like a roaring lion waiting to devour you. And resist the devil and he will flee from you. So, labanan mo siya at siya ay lalayo sa iyo. Ang problema ko, Nako, nakikita ko ngayon, yung Kakasal na eh. realidad, the reality that is happening today. Bakit yung mga magnanakaw ay parang sila yung nabibiyayaan ngayon? Nabibiyayaan sila sa tingin mo mata lang. ng mundo. Sa mata ng mundo, nabibiyayaan Ama sila. ng mundo. Oh. Napag-usapan, sino ba ang hari ng mundo? Ikaw mismo Sila ang nagsabi. namamayagpag. Ang demonyo, di ba? Oh, ano ba gawa ng demonyo? naiinggit kaya ata eh. Dinidisig po sila ng ng demonyo. Hindi, ang sabi sa iyo kasi, ang titig ng biyaya, material lang. Tignan mo yung biyaya ng spiritual sa iyo. Kasi nga, parang masarap mamuhay sa realidad dito sa kamunduhan. Nasa mundo ka ng demonyo, kanya nga, hindi ka naman dito nakadestino nakadestino ka sa Malakas langit. yung attachment nila eh. Oo, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo ma-deceive ng demonyo. Kasi nga ang ating magantimpala sa atin hindi ngayon. Kung kailan tayo narito sa lupa, hindi natin makakamtan yung gantimpalang inaalay sa atin ng Diyos. Hihintayin pa natin bumalik si Kristo ulit at tayo dalhin sa langit. Kailan pa yun? Pwede na mangyari yun nga eh. Anytime, basta gusto na niya. Yung his kingdom Ganito come will on earth, di ba? As is Mm. on heaven. Bibigay na sa'yo eh. Tatanungin Parang di kita, na kailangan Brother mamatay. Tunyeng. Meron kayang katahimikan yung mga taong sinasabi mong biyaya ng Diyos? Do Peace they of have mind. peace of mind? Baka hindi Wala. sila nakakatulog na kagaya nyo, kagaya natin. Ang biyaya ng Diyos sa atin ay katahimikan at pag-ibig. Kapayapaan. Peace. Ang kapayapaan at pag-ibig. Yan ang reward natin kat Panginoon Diyos. Diyos. Yan ang wala ang mga sinasabi pinagpapala dito sa mundo. Dito ang peace of mind. Bakit? Marami naiinggit sa kanila. Marami nag-iisip na masama sa kanila. Pangatlo, hindi na sila, pati kamag-anak nila o anak nila, pamilya nila, pinag-iisipan na masama. Di ba? Alam nyo, Ito ang saya pa rin nila. Masaya sa panglabas. I learned Pandabas, pero wala nga silang kapayapaan. Internal, walang kasayaan sa internal yan. Panglabas lang. External lang yung kwan. Alam nyo, I just like to share, I learned a lot from my wife. Kasi yung wife ko, she doesn't really care. Kasi sabi ko nga, yung bahay natin, parang sira-sira na, nagigiba na, hindi natin napapagawa. Sabi niya, bahay lang yan eh. At least meron tayong nasisilungan. Tapos sabi ko, yung natin, pondo natin, pera lang yan, darating yan. Alam nyo, ang dami kong natutunan sa wife ko. I mean, that is wisdom. Yes, kasi hindi siya yung masyadong attached sa material ng mga bagay. Mas siya, ibig lang sabihin, she trusts the Lord most of all. Mas maganda pa bahayin mo kaysa kay Brother Tunying, no? Tama yung kanya kisame. Kung makita mo lang yung kisame ko doon sa labas, laglag na. Brother Tunying. Laglag na, hindi ko na papagawa. Yung aming parang pag umulan dito, parang may waterfalls doon sa isang gilid ng bahay. Pero alam mo, parang simbahan niya ang bahay niyo. Pero yung mga anak ko, hindi sila Lalo naman, tingnan mo yung background ko. Yan ang katotohanan. Tingnan mo kesame ko,
putol-putol na. Ganon din naman po sa amin. Hindi rin naman siya, hindi din naman siya ganun kaayos. I mean, Pagka umuulan dito sa amin, bumabaha sa aking salas kasi doon bumabaksak yung alulod kong butas. sa Pag amin din, tag-ulan lang naman, oo. Sa amin din, pagka tag-ulan, nag-iimis kami ng tubig. Oh, keyword. Pero, Alam mo, may in spite, nabibiling tape para in- tapalan yung buhong pero in mo. spite of that, di ba, Brother Tunying, masaya ka pa rin, di ba? Kasi you have the joy of the Lord. In spite of all this, Amen. Hindi nabibili yun. hindi nabibili yun eh. I mean, Mm. ito lang. Saka di ka touch sa In material passing thing. lang. Yes. In passing lang lahat yan. Mawawala yan. Mawawala din lahat yan. Yun, Okay, yun lang ang keywords. natutunan ko. Okay, keywords na tayo. Sorry po medyo nainganyo. Keywords. Nasaan na yung keywords? Ito. Share. Temptation. Sinubok ang Panginoong Jesus sa ilang. Pero filled si Jesus ng Holy Spirit bago siya pumunta sa desert. Ano? Mm. Pero sinubok doon. Pero galing siya sa baptism niya, no? Oo, galing siya ng baptism niya. Di ba? Filled siya ng Kaya Holy puspos Spirit. siya ng Espiritu. Yes. Dapat ganun pala tayo bago tayo mag-Holy Week. Tapos puspos na tayo ng Holy Spirit din. At saka bago yan, di ba? Yung pagtutukso, bago yan sa, niya sa ministry talaga. Yung temptation. Oo. Bago siya Actually, hindi pa natin nasagot yung 13, ha? ano po ba yung 13? Okay. Pagkatapos tuksoin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ano yung pagkakataon? No, na Sa iba na. Christ. Napunta na sa iba yung pagkakataon. Wala na. Ay, yung pagkakataon siguro, yung pag-cross. Ay, niya Yun, sa... sa cross. Kala niya doon, victorious siya, pero hindi niya Oo. alam. Meron palang consequence yung ginawa niya na nagpag-aalay ng buhay. So, sino tinokso ng demonyo? Si Pontius Pilate. Kaya Sinabi niya talagang niya, wag mong tinuligsan galarin niya si Jesus tao na at the yan. time of his crucifixion, di ba? Ganon. Hmm. Na talagang tinodo na niya yung pag-tempt niya kay Jesus nung sa crucifixion dahil habang naghihirap si Lord, di ba? Kinakain Doon pa. siya nakita. Diba? If Oo. you are the Christ, save yourself. Di ba sabi nung nanakaw bang isa? Tinodo na niya lahat. And us. Doon. Yan. Okay, so balik tayo sa keywords. Okay. Ano ba? Pwede bang ilagay dito? Ano? Scripture, Word of God. Yun. Word of God. Yun na nga. Kasi yun naman yung ginamit nila, no? Doon sa kanilang discourse. Si Lord yung Word. Yung word ang pines talaga. Ano pa? Meron nakalagay dito. Ano yun? Tuksohin. Ayan, sinubok. Sabi ni Kuis. Hindi ko nabasa. Pagsubok. Tuksuhin niya. O tukso, layuan mo ako. Si Eva Yohen yan, ha? Boys, nilagay na yung sinubok. Yun na yung tukso. Hindi naman lumalapit naman kay Brother Tony. Meron pa po ba tayong ilalagay? Word of God, sinubok ang Panginoon sa ilang. Wala na yata. Save ba Parang natin ilan yung lang. sagot ni Christ? Dun Wala na. tukso? Ilan dalawa yan. Okay. Okay na yan? So, tuloy tayo sa second reading. Sige po. Stop share. Ay, first reading pala. First reading, Brother Jerome. Umuya pa nga ako. Kumakain pa siya. Sa Deuteronomy. Dali lang ha. Masarap yung kinakain mo ha, pengi. Dali lang po. Inom lang ako. Kabulunan ako. Deuteronomy. No Meat Friday bukas. Thank you for the reminder. First Friday. First Friday pa, no?
po. Pagkaano ba pagka senior exempted na? May Okay. exemption ng senior. Fasting, yes. Pero pag Abstinence, abstinence, hindi pa hindi. rin. Okay. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at ang kaapihan dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harapan ng altar. Saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, kung gusto niyo magbigay ng commentary, general commentary lang, introduction, you're welcome. Walang komentaryo yung aking Bible na isa. Ito kaya isa. So gusto niyo basahin ko na lang yung commentary sa Very Gonzales. Go ahead po. The first reading during Lent each year are wonderfully arranged to lead us from the very beginnings to the immediate preparation for Christ each Sunday, working further forward in the history of God's promises to his people. This year begins with a profession of faith about God's care for his people, which Israelite priests had to make when presenting their offering. Surprisingly, it begins not with the promises to Abraham, but with the wanderings of the nomadic tribes down to Egypt. It was first in Egypt that God made them his people, rescuing them from slavery. In this version of the history of Israel, the decisive moment was not the call of Abraham, but the exodus from Egypt. But in the next Sundays, we will work forward through the call of Abraham, called the call of Moses, the first Passover in Canaan, and the promise of a new covenant at the return from the Babylonian exile. It is a record of God's constant care as he prepares the people for the coming of his Son at the incarnation and the full revelation at the cross and the resurrection of Easter. Yon, end of commentary. Paki-explain, Brother Tonying. Unang-una nga, bleeding nung sa kudo sa English na yun. Hindi ko naintindihan yung English. Tapos ako pa mag-explain. Pakitaga. Brother Rector, pakitagalog muna. Pwede basahin ko po itong footnote dito sa ano. Yes, Tagalis. Tagalog. Ito, Tagalog po ito. So sa Kabanata 26 po patungkol, isang Arameo ang aking ama.
Parang pagpapahayag ng pananampalataya ng Israelita ang talatang ito. Alam niya na pinili siya sa mga paganong Arameo at matapos siyang palayain ni Yahweh, ay binigyan siya nito ng kasaganaang tinatamasa niya. Gayon din naman, ang iba't ibang balangkas ng sumasampalataya na ginagamit ngayon ng iglesia. Inilalagay na mga ito sa pinakasentro ang mapagpalayang gawa ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo na isinasakatuparan nila para sa ating kabutihan. Yun pala yung Brother Alex, Opo. sino yung Arameo? Yung pong ano, yung, di ba binasa Mga ninuno. yung ninuno na nagpunta sa Ehipto, di ba? Siya yung nagpunta sa Ehipto. So, ito ba yung ito na ba ang pangalan nito? Joseph. Si Joseph. Oo. May Arameo ba sila? Hindi ba mga Hudyo sila? Hudyo. Ano ba ibig sabihin ng Arameo? Aramean. Tingnan natin kaya sa Google. Actually, yung nabasa ko dyan, ang Arameo ay si Jacob. Kasi yung nanay dyan daw is Aramean. Kaya yung mga anak niya ay sa Arameo. Kaya doon nagaling yung Arameo na term. Naki-Jacob naman yung 12 tribes of Israel eh. Oo. Yun lang. Yung nanay niya is Aramean. Kaya dahil doon. Una talaga nakapunta doon sa Egypt si Joseph, di ba? Oo, yes. Siya ang kwan. Sa Pharaoh. Joseph the Dreamer. And then, di ba, naging governor siya noon. Kaya binigyan siya ng hari ng lupa pa nga. Prime lot pa nga yung binigay. Prime land. Oo. Tapos pinapunta na nga si Jacob, di ba? Pagpapunta na kay Jacob, dumami na sila ng dumami. Natakot yung mga Egyptian. Baka sila girahin. Kaya ginawa silang slave. So anong pakialam nito sa Quaresma? Tinutuntun lang naman kung saan nagsimula yung mga Ehipto at kung anong ginawa sa kanila ng Panginoon Diyos. Kasi nakita mo, ano sinabi dito? Konti lang sila na lumipat sila sa Ehipto. Nakalagay dito, hindi mo maliwanag? Ano ang sabi nila? Konti lang sila ng time na yon, pero dumami sila at maging isang malakas na bayan. Saka pinapakita mo yung yung saving power ng Panginoon Diyos. Saka yung di ba yung nagpray sila na sinabi na dininig ng Diyos yung kanilang mga tawag dito kahirapan. Panalangin, hinaing. Yung kanilang hinaing. Dahil nahihirapan nga sila. Hindi sinaing ha. Kaya nga, anong pakialam ng Quaresma doon? Hindi, pinapakita lang dito kung ba nilalagay na yung foundation ng Quaresma, hindi ba, the Word of God. So, ibig sabihin dito, magtiwala ka sa Panginoon, kumapit ka sa Diyos sapagkat siya ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan at kabiyayaan. Paradamihin ka niya. Marami kinalaman yan sa hope, no? Ang hope, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Manahan kang ligtas. Ang pinapakita dito, anong relasyon nito sa Quaresma? Pinapakita dito na lahat ang Israelite dumaan din sa isang journey na nagpahirap din sa kanila. Di ba? Nasa ibang bansa ka ginawa kang alipin. Di ba? Ito yung mga nilagay natin sa Tignan mo. Sandali lang. Kasi dito sa aking Bible, ang subtitle ng Bible ko dito ay ang mga tuntunin tungkol sa ikapo. Unang bunga at ikasampung bahagi. Unang bunga ng pananim. Ano pakialam ng ikapo dito sa Quaresma? Ikasampung bahagi ng mga pinapakita dito na dapat ialay mo yung para sa Diyos. Kanya sa Quaresma, kung ano yung para sa Diyos, hindi nang gawin mo. Hindi ba?
Yung ikapo, Ritual yan eh, yung ano eh. ikapo, Tonying? yung bibigay mo para sa Diyos, di ba? Ganon din tayo. Pinapaalala sa atin na dapat sa Kwaresma, kung ano yung ano yung dapat ibigay mo sa Diyos? Yung sarili mo, sa pagnilang ka ng Diyos. Ano Siguro yung sinasabi rin? First. Magkaroon ka ng ugnayan sa Kanya, relasyon sa Kanya, through prayer, fasting, yung sarili mo. Pangatlo, yung kapwa mo. Mahalin mo sapagkat nilalang siya sa imahin ng Panginoon Diyos. Parang Hindi ano, book parang that book eh. to show gratitude ba ito? Oo. Sa Parang Hindi last na kwan. sa verse, butas. sa Yung last na verse. pag-offer nila ng gifts, di ba, is to acknowledge yung goodness Yun. of God to them. Oh. Kasi Yeah. di ba, dati-rati mga galing pa Gratitude sila. ang pinapakita. Kaya i-acknowledge nila yun by giving him gifts. Yun. Ayun na. Parang binabalik nila yung O glory. binabalik nila yung Yung glory. Para sa yung Diyos. Oo. kagandang loob Ayan. ng Diyos sa kanila. So, ibig No. sabihin yan, Brother Tunyeng, manumbalik ka sa Diyos. Kaya Ano, narito pagkilala. Bumalik Ang tayo sa punto Diyos. ng gospel ay tungkol sa tukso ng Pagkikilala demonyo. rin sa Diyos. Sabi ng Diyos, Pagkilala sa Diyos. sinasabi ni Jesus ay salita din ng Diyos na nasusulat. O ngayon, ay nahanap ko yung tumutumbok, yung swak na relasyon ng gospel doon sa ikapo o doon sa pangyayari sa Exodus. Ito Diba? ang number 1 kasi pagkilala sa Diyos yan eh. Ito parehong talata ay naglalaman ng tema ng pagkilala sa Diyos. Sa Deuteronomio, ang mga Israelita ay inaasahang kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga handog. Yeah. Habang si Jesus ay nagpakita ng pagkilala sa Diyos sa kanyang mga tugon sa tukso. So ang pagkilala sa Diyos bilang tagapagligtas at tagapagbigay ay isang pangunahing elemento sa parehong mga teksto. Tapos yung pangalawa, pagsubok at pagtitiwala. So ang mga pagsubok na naranasan ng mga Israelita sa disyerto at ang mga tukso na naranasan ni Jesus ay nagpapakita ng pagkatulad sa kanilang mga karanasan. Ang mga Israelita ay nagreklamo at nagduda sa Diyos sa kanilang paglalakbay, habang si Jesus ay nanatiling tapat at nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga tukso. Ang pagkakaibang ito ay naglalarawan ng misyon ni Jesus bilang bagong Adan, sabi kanina, na nagtagumpay sa mga pagsubok na hindi nagtagumpay ang mga naunang tao. Ayun, no? So, failure nung Old Testament, ito na yung fulfillment ni Jesus. So, number 3, pagkakakilanlan ng mga tao ng Diyos. So, ang Deuteronomio ay nagtataguyod ng pagkakakilanlan ng Israel bilang bayan ng Diyos. Samantalang si Jesus ay nagtataguyod ng bagong pagkakakilanlan para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang Kanyang tagumpay sa mga tukso ay nagbibigay diin sa Kanyang papel bilang tagapagligtas at bagong daan patungo sa kaligtasan para sa sangkatauhan. Ayun po yung karugtong, kasi di ba niligtas sila doon sa Deuteronomio, iniligtas sila ni Yahweh. So ito naman yung corollary, si Christ naman iniligtas, hindi lang sila, yung buong sanlibutan. So ngayon, ina-acknowledge nila yung gratitude nila kay God. Hindi sa mga ibang Diyos-Diyosan. Kasi yung time na yun, maraming mga Diyos-Diyosan di ba? So ngayon, ni-recognize nila yung goodness ni God, who is the real true God. Ganun. Sa gospel naman, di ba, yung pag-temptation, kung nagpapailalim tayo sa temptation, ay parang Diyos-Diyosan na rin yun. Parang demonyo ang kinakampiyan natin. Parang ganun. So, ino-overcome natin ang temptation, which is, yun ang will ni God para sa atin. Parang ganun. Okay. So, okay po ba yun, Kuya Tonying? Magiging Diyos mo, no? Pagka yun ang sinunod mo pala. Huwag ka makipag-dialogue, kay Taning,
Yung Quaresma, ibig sabihin 40, di ba? Opo. Testing period. Sa Old Testament, meron din mga 40. O, Madami. mga, 40. Marami. mga bilang na 40, Quaresma. So, yun ang hinahanap ko. Yung sa Gospel, Quaresma, dahil panahon tayo ng Quaresma, hinahanap ko doon sa mga readings yung 40 40 years days. na in the Okay. desert. Ang Israelite 40 years sa desert. Nandun Ah, yun. journey 40. para marating sa promised land. Okay. Yung great flood of days of Noah lasted 40 days and 40 days. nights. 40 nights. Yung prophet Elijah journey to Mount Horeb was fled from Jezebel 40 days and 40 nights. And Israelites were tested in the desert for 40 years before they could enter the promised land. This is the example ng mga 40 in the Bible. Kasi 40 years sila, kasi yung sinabi ni Lord na hindi makakarating itong generasyon na ito. Kaya ilang generation na salin pa bago yun nakarating sa promised land. Dahil nga, di ba nagkasala sila? So, nagsalin lahi pa bago yun sila nakarating doon sa promised land. Okay, keywords na. Keywords na. Keywords na. Okay. Keywords. Unang pag-aalay ng ani. Unang pag-aalay. Pagkilala sa Diyos. Ng unang ani. Pagsubok at pagtitiwala. Sa Diyos. Pagsubok at pagtitiwala. Si quiz ba may sinusulat? Hindi ko nakikita. Sorry. No Meat Friday bukas po. Okay. Accepted po sa seniors. Ano din yung test? Yung test. Pagsubok. Hindi exempted ang abstinence sa seniors. Abstinence. Oo. Pati yung mga 14 years old. Fasting lang. Abstinence. Pagsubok at pagtitiwala. Pagkilala sa Diyos. Pag-aalay ng unang ani. Di ba pagtawag din sa Diyos? Di ba nanalangin sila? Umauna, kilala. Tapos pag nakilala mo, tatawagin mo na. Magkakilala na mga tao. Di ba sinabi nila na tumawag sila at dinig ang kanilang cry? Wala naman sa gospel yan. Keywords lang to. Wala daw sa gospel yan. Siyempre, first reading na pa lang tayo eh. Oo nga. Hinahanap niya kasi agad yung yung dudok. Connection. Ito, pagsubok at pagtitiwala. Asa na yun? Bold natin kasi andito yung sinubok ang Panginoong Jesus. Swak na swak yan. Di ba? Yung mga sa ilang din sila dinala sa disyerto ang mga Israelita nung sila ay pinalaya mula sa Ehipto. Tama po ba? Saktong-sakto. Ilang yan, sa ilang. Opo. So, ang keyword, ilang. Wala naman sa Nasa ba yun? Nasa second. Sa gospel. Sa gospel. Sa gospel. Meron. Sa first reading. Pero yung 40, yung sabi 40 yung years 40 in the desert. Opo, pero wala naman doon sa binasa natin sa ngayon. Ang nakalagay lang, inilabas kami ni Yahweh mula sa Ehipto. Ayan, nakita na dito. Ng kanyang kapangyarihan na mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan at dinala sa lupaing ito ng kalangan at sagana sa lahat ng bagay. Grabe yung reward, Kahanap si Kuya Sonic, kay Brother Tony nga. Pag lang nila, pagkakilala sa Diyos, pagkilala sa Diyos, may reward silang ganoon.
Pero Pero siya sa nung dumating sila sa Kanaan, marami na dong mga puno ng ubas at saka honey. Land of Harvest mga lang milk ng and harvest honey. sila. Hindi sila nagtanim pa. Provided na. Provided na. Jubileer na yun. Yung inalay nila. Provided na inalay nila. Eh, dali naman para sa kanila. Siguro kasi nahirapan na sila before, kaya provided na. Yun ang promised land kasi, Canaan. Oo. Tama ba yun, Brother Tunying? Hindi na sila nahirapan. Flowing with milk and honey. Kaya lang sabi nila, yung first fruit, aalay mo eh. Ang isang nakita ko dyan, sa gospel, yung sinabing hindi lang sa tinapay ka mabubuhay, di ba? Kasi nga sabi ng Diablo, kung Diyos ka, di yung mga bato dyan, gawin mong tinapay. Ang sagot niya, hindi lang tayo sa tinapay mabubuhay, kundi salita ng Diyos. Nung nasa disyerto sila, di ba wala nga silang makain? Pero binigyan sila ng mana. Correct. Natawadan pa rin sila. Binigyan sila ng mana. Dahil nga, Tigas nagre-reklamo sila. Binigyan pa sila ng karne ng pugo. For the whole 40 years, yun lang kanilang subsistence, diba? Yun lang kanilang... Kaya nga, tigas pa rin ang ulo. Pero mo, binigyan ka na nga free, tapos ayaw ka pa. Nagreklamo ka pa. Nagsawa na. Yun yung connection, yun yung isang connection. Kaya patience is a virtue. Saan natin siya i-connect, Brother Tunying? May ilalagay ba ako dito sa na hindi natin nailagay? Sa gospel? Sa mabuting balita? Yung hindi lang bato ang pwedeng kainin, pwede na rin yung bato-bato. Pugo. Masarap yan pag pinirito at ginawa mong spicy. Ano ba kayo bukas? Fasting and abstinence? Tapos pagkain nyo pinag-uusapan nyo. Kakainin daw ngayong gabi ni Brother Tunying Bago mag-12. Bago mag-12. Mardi Gras. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Saan natin ibabangga ito, Brother Tunying? Ramadan and then fasting po. Sumabay ngayon ng Ramadan. Yan din ang gospel acclamation, Brother Brother Alex. Yang Poon ko ako samahan sa dusa at kahirapan. Ang gospel acclamation, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Okay, second reading na tayo. Okay na po. Wala akong mapagbanggaan itong hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao eh. Pagkilala sa Diyos na yon. Yes, but by every word that comes from the mouth of God. Oo, pagkilala yon, di ba? Oo. Sige, lagay natin as pagkilala. Ang ikinabubuhay natin ay ang salitang nagmumutawi sa salita ng Diyos. Oo. So talagang sa bibig ng Diyos. Yun. Tama. Yun. Kaya ang mga sagot ni Jesus galing din sa salita ng Diyos. Galing din sa Kanya kasi siya yung word. Word itself. Verbo. Siya ang verbo na nagkatawang siya tao. Ang verbo. Ang salita ay Diyos. At ang Diyos ay katawang tao. Nag-iibla na si mag-iibla ka na. Okay. Second reading. Walang kanyang Tuloy tayong second reading. Second reading na. Tahimik lang. Ang babasa ng second reading ay si Brother Christian. Yun. Alam mo, tahimik ka lang dyan, Meron ka pala assignment, Brother Quiz. Quiz. Yun lang, yung internet. Okay ba dyan? Galing sa Roma. Okay ba, Brother Christian? Second reading? Kabanata 10, talata 8 hanggang 13.
Bago ka magbasa, basahin ko lang itong konti doon sa Yukalit. Ayon kay Yes. San Pablo, ang tunay na sumasampalataya ay matibay na nananalig sa kanyang puso, walang takot na nagpapahayag ng kanyang pananampalataya at namumuhay alinsunod dito. Trabaho ko yan, ginagawa ko yan sa mismo, pagko-commentator bago sila magbasa. Sinabasa ko yan. Oo nga. O ikaw, Brother Jerome, meron kang subscription ng Yucalet? Hindi, da-download mo lang doon sa Word of Life download page ng Yung Don Yucalet Bosco kompleto na misalet? Iba pa yun, sa St. Paul kasi yun. Okay. Si Christian yung may ng misalit. Itong Yucalit, nada-download sa Word and Life. Okay. Boys, game na. Ito na po. Sorry po. Second reading. Brother Christian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal ng kasulatan. Malapit sa inyo ang salita. Nasa inyong mga labi at nasa inyong puso. Sandaling sabihin ang salita. Pinarangal namin tungkol sa pananampalataya. Kung hindi ipapahayag sa inyo mga gabi na si Jesus ang Panginoon at manananalig ka ng kung siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang Kristo at sa gayoy na walang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi na sa gayoy na nililigtas. Sinasabi ko sa ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinuman na nananalig sa kanya. Walang kakaiba ng katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nakakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, magliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinong gusto magbigay ng introduction sa reading? O if not, tuloy na tayo sa himay-himayin. Paghimay. Himay na. Okay, so Brother Tunying, sa talata 8, ano ang sinasabi tungkol sa salitang ipinangaral nila Pablo tungkol sa pananampalataya? Nakamute. Nakamute po kayo. Nakayot ba? Iba yun na, ibig sabihin dun na. Don't dialogue with the Don't dialogue. Nakayot. Huwag. Ngunit ito ang sinasabi niya. Malapit sa inyo ang salita. Nasa inyong mga labi at nasa inyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Thank you, Brother Tunying. Sunod naman si Brother Butch sa talata 9 hanggang 10. Ano ang kailangang ipahayag ng bibig at buong pusong pananampalataya upang ikaw ay maliligtas? Papaano ba sumasampalataya ang tao upang maituring na matuwid ng Diyos? Kung sasabihin mo si Jesus ang Panginoon at niniwala kang binuhay siya ng Diyos mula sa kamatayan, maliligtas ka. Kasi tinanggap tayo ng Diyos dahil naniniwala tayo at dahil sa pag-amin at pagsasabi natin kaya tayo naliligtas. Thank you, Brother Butch.
Right, Brother Alex, sa talata 11, ano ang sinabi ng kasulatan ukol sa sumasampalataya kay Jesus? Sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Thank you, Brother Alex. Thank you po. Lastly, Brother Jerome, sa talata 12 hanggang 13, bakit walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil na tumatawag sa Panginoon? Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil, iisa ang Panginoon ng lahat, at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Thank you, Brother Jerome. Welcome. So, may tanong. Para masagot natin. Kung wala, Tanong, ayun. Brother Tonying, anong tanong? bakit nagkaganoon? Nung itayo ni Jesus ang kanyang iglesia sa bato, San kung Pedro. saan si Pedro ang mangunguna, Uh-huh. tinayo niya sa Jerusalem. Tama po? Yes. Pero bakit ang Iglesia Katolika ay ang nandoon ngayon sa Roma, sa Vatican? Bakit hindi ang naging sentro ng ating Iglesia Katolika ay hindi sa Jerusalem? Pang-Lent season ba yan? Dahil doon sa kung saan nakatayo sa Roma, doon nilibing si San Pedro. Doon siya nakalibing. Ayun, nasa And siya ang bato. Diba? Siya Siya ang bato, I will build my rock. I will build my church upon the rock. And siya ang rock. So, doon. Ayun, church. Yung bang Kwaresma ay ipinagdiriwang din ng mga Protestante? Yung iba hindi. Parang Meron, ibang iba. yatang denomination. May iba, meron ngang naglagay ng ashes doon na sa sino ba anong yun? Pinuna yun, di ba? ano ba yun? Presbyterian ba yun? Or ano ba yun? Methodist Sa ba yun? kilay? Methodist. Oo. Kilay nilagay? Hindi. Hindi. Nasa Talagang kalye. sa mga Sa kalye. lahat. Mga nakasakay sa jeep, nakasakay sa kung saan. Iba naman yung sa Nagpapalagay kilay. naman sila kasi nga, yun ang medyo talaga natin mga Katoliko. Maraming mga Katoliko na Katoliko lang sa salita, pero mangmang talaga sa Gawa. gawa ng mga Katoliko. Pananampalataya. Aray. Marami po kasing lang Catholic by name pero non-practicing Catholics talaga. Yung Yun katabi ko ang- kahapon, mga dalawang bata pagkatapos ng malagyan, malis na doon sa upuan, katabi ko. Hindi na tinapos yung misa. Alam mo, Explanation marami po. dyan, nagpalagay na abo, pero di na komunyon. Explanation marami. yung pare dun sa dahil nakasimba kami sa may Boracay pa eh. Sabi nga nung pare, may paglalagay ngayon na abo, pero sa ganitong oras, meron din paglalagay ng abo. Pero wala yung misa. Pero may liturgy of the word. Yun ang pinaka-importante, may liturgy of the word. Kasi yung ibang service, walang mass. Liturgy of the word lang. Pero Hindi siya day of obligation, yung Ash may Wednesday. paglalagay lang ng ash after ng liturgy of the word. Pero puno ang namin. Gusto lang magpalagay ng abo kaya punong-puno. Kaya nga parang baka lang ba dun sa ang tawag dito sa motion na lagyan din na abo. Parang enough na. Pero hindi kasi naiintindihan. External lang kanila. Oo, kasi dapat maintindihan kasi dahil yung start niya, nire-remind tayo na tayo'y alabo.
at doon tayo din babalik, di ba? Pero yung isang form ng paglagay is repent, di ba? Repent and believe in the gospel. Believe in the gospel. No? Gospel. Brother Jerome, nung may pinost ka, sabi mo, optional lamang ang Ash Wednesday. Saan? Ang observance. Pagka Sunday na obligation, wala namang nagsisimba o konti naman, Oo. di ba? Yun yung pinost mo, di ba? Saan? Nagtataka nga ako, sabi mo, optional lang pala yung Ash Wednesday. I think sa practicing Catholic, hindi optional, pero hindi ka obligated na magmisa sa Ash Wednesday. Yun. Kasi sa akin, Hindi tulad ng Parang- Sundays. sa akin kasi, talagang sinabi ko talaga yung mga anak, magsimba kayo. Oo nga, pati ako rin para Simba Alam mo, kayo. Kailan- pag umattend ka ng misa, yung sinasabi ni Oo. Brother Butch na almsgiving, fasting, Hmm. tsaka, Prayer. ano yun? Prayer. Prayer. Nasa simbahan na yun eh. Nasa simbahan na kasi O, lahat yun. fasting. Oo. O, 1 hour before the ano, One you have to before. fast. O, Oo. almsgiving. O, di tithes, di ba? Hmm. Prayer. Magbigay love Lot of offering. prayer there in the church, the Kung mass. sila pa-participate ka doon sa prayer, yun ang highest Oo. prayer, di ba? So, Okay. nasagot po ba, Brother Tunying? Okay na. Okay na daw. Naantok na si Brother Tunying eh. okay words. Keywords na, keywords. Oh, Hindi Naka-ready na kasi yung nga, ibla natin ang- kay Kwan siguro. Oo. Brother. may Ay, hibla na Brother yan. Quiz. Nahirap, marami pa yan na. Okay. Ano po ang kaligtasan ay para sa lahat. Nakalagay doon na sino mang sumasampalataya sa kanya ay maliligtas. Tama po ba? Yung, ano rin, yung pagkakilala din, kahalaga ng So, at pagkakilala. dito, ang tinutukoy dito'y ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos pa rin no? Oo. Word of Yan, God. yan yung sinasabi mong duktong dun sa Ito, may duktong siya dito. sa first reading. Opo. Lagay natin. Hindi, sa gospel siya Sa gospel Lahat naman po. to, salita ng Diyos. Di ba? Yung first reading, wala dun Pagkilala sa Diyos. Ang nilano natin. Kaligtasan din. Kaligtasan. Si Jesus ang Panginoon. Nagkikilala rin yan sa Roma. Ang talata ay nagtatampok ng ideya na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. O di, yung pagkakilala, kahalaga ng pagkakilala. Ang pagkakilala. Walang yung word of Kasi, God, either yung word of God, nabanggit na yan doon sa unang talata pa lang. Ang sabi, malapit sa inyo ang salita. Yun yung word. Malapit. Nasa inyong mga labi. Nasa inyong mga labi at sa inyong puso yung salita, which is the word of God. Yun. Meron siyang ngayon, duktong-duktong. Usually ang second reading, mahirap magkaroon ng sa gospel, di ba? Pero ngayon, ang second reading ang merong Yung first reading, parang meron ba? Patungkol sa Word of God? Ay pagka may solemnity at saka lalong-lalo na ito, Kwaresma ito, pati second reading, konektado yan sa first reading at saka sa gospel. Pero pag ordinary days, hindi po. Okay. Pagkilala. Mali ako ng spelling. Ini-spell correct ako.
Okay na po. Meron pa po ba? Si Kuis, hindi naglalagay si Kuis sa Ibla yan, tinutukan niya yung ibla ibla. eh. O yung iba, lalaki ng mga ano, yun, ng mga paglalagay ng ash. Nakadalawang beses nga ako. 12 o'clock, tapos nag-serve pa ako ng 7:30 sa gabi. Talaga. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay walang sala ng Diyos. Papayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sinasabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Yun. Meron pa po ba? Si Jesus ang Panginoon. Um, Meron pa po. Dapat sa first reading yung pagliligtas, di ba? Kasi inilabas sila sa Ehipto. Dapat dito merong pagliligtas. Merong kaligtasan. Actually, yan ang effects. Yun ang result ng reading na eh. Oh, Niligtas sila ng Diyos, kaya binabalik nila, in-acknowledge nila. Hmm. Kaya nga. So, dapat ito merong kaligtasan dito sa first reading. Ayun, connect na siya dun sa second reading. Tsaka itong second reading connect dun sa first. Hindi natin nilagay dito yung ano, yung kanyang power. Kasi di ba dito pinakita yung power, yung mga ginawa niya, mga kababalaghan, yung mga plagues, yung mga no need. Okay na po ba? Okay na rin. So, alin po ang kukuhanin ko dito? Word of God, copy. Lagay natin dito, paste. Hindi it. Okay. Ano pa po? Word of God. Pagkilala. Kaligtasan. Lagay natin yung kaligtasan. Copy. Kaligtasan. Next is pagkilala. Undo. Bakit ano yung ano? Hindi maganda yung kanyang spacing. Yung spacing dito.
Hibla, may hibla na ba? Nagsulat na. Tatlo na yata. Hibla entry, ang paglaban sa tukso. Happy. Pwede ko i-dictate lang yung akin. Sige po. Si Jesus ang nagliligtas sa atin mula sa pang-aapi at kasalanan. Huwag tayong bumitaw sa Kanya at gamitin nating patnubay ang Kanyang salita. Huwag tayong bibitiw sa Kanya. Huwag tayong bumitaw sa Kanya at gamitin nating patnubay ang Kanyang salita. Dami kong typo. Si Jesus ang o kahit nagliligtas siguro para present tense. Yung pang-api, para oppression yan, ano? Yung word na pang-api. Apo. Ito, meron ako hibla. Ano po? Dali, meron nagsulat? Meron challenge din kanya. Ang salita ay Diyos. At bilang Katoliko, ipahahayag ko na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa kasulatan. Ang salita ng Diyos ay parang hindi lang sa Katoliko, sabihin ng mga born again. Ano daw? Diyos na nagkatawang tao ay ayon sa kasulatan. Ayon sa kautusan. Dalawang ang yung Jesus ang tanggalin isang ang. Din po. Ay, sorry. Yung kay Brother Tunying parang ano na siya. Parang hamon. Kasi tungkol sa ano yung action nito. Tama po ba? Bilang Katoliko, no? Opo. Alin na po? Alin na? Meron ba nagsulat? Yung hindi nagsulat, yun ang boboto. Oo nga. Kayong dalawa. Pumili na kayong dalawa. Ako number 2. Ikaw, Brother Butch. Tingin ang relasyon sa Diyos. Ay, meron siyang hibla. Ay, meron kayong hibla? Naisulat niyo po? Ay, hindi. Dictate ko na lang. Sige po.
Pag-itingin ang relasyon sa Diyos. Pag-itingin. Hindi, alisin mo yung S. Pasgikti. Pag-itingin ang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng dasal at pag-aaral ng salita ng Diyos. sa salita ng Diyos. Pag-attend ng LBS. Ano siya, ano? Ikaw lang wala hibla, kaya ikaw na lang mamimili. Hindi, butuhan tayo kasi Brother Butch, Ah, di mo lang dinagdag pamagitan ng dasal, pag-ayuno, at pagkawanggawa, yan. at Sige. pag-aaral ng salita ng Diyos. Para kompleto na. Almsgiving, fasting, and charity. Prayer. Pagkawanggawa. Pagdadasal. Dasal. Almsgiving. Pagdadasal. Pag-aayuno at pag-aaral. Ito na po yung dasal. Pag-aayuno. Tama po ba? Pwede rin. Ayun, at ano, pagkawanggawa. Paglilimos. Hindi. Yun na yun, pagkakawanggawa siguro. Kawanggawa na din. Oo, kasi limos, medyo, lang Limited lang yun. kawanggawa is more, malalim dahil General. maraming gawa na kawang Ang limos, nagbibigay ka lang ng material. Ang kawanggawa, yung iyong oras, yung iyong pera, at ang iyong Time, treasure, and talent. ayun, talento. So, nandun pa rin yun sa mass. Kasi marami nagbibigay ng talent doon eh. Mga choir, mga Lahat ng mga nag-serve. server. At yung lector. Yung pag-serve sa Saka time lay yun. minister. Makuha sa time yun. Time, talent, treasure na talaga yun. Okay na po. Alin po ilalagay natin? Kasi baka sabihin na bias ako pag ako lang. Siyempre, bias din yung mga nagsulat dyan. Hindi, baka meron silang may gusto. Ako ito, parang mas second. Kasi ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa sinabi ng salitang mahalan nila. Meron nagsulat. Tito Hector po si facilitator. O Tito Hector, Brother Hector. Siyempre, yung hibla ni Tito Hector. Hindi, okay rin ako sa kay Brother Butch. Pag-iktingin. Sa pamamagitan ng mas niyo ito ang Lahat yan, sabi ni Brother Jun de Vera. Oo nga Actually, lahat Kaya lang, may iba lang na parang na siya, parang hindi hamon or Ano yung isa? Kasi kung Ugot. so, nandito na rin. You got. Yugot. Na? Ano po gusto nyo? Ito na. Yung last na. Okay na ako dyan. Balikan muna natin yung mga keywords. Word of God, kaligtasan, pagkilala sa Diyos. Yung po yung may duktong-duktong.
So, kinuha ko lang po dun sa keywords, Word of God, kaligtasan, pagkilala sa Diyos. Nasaan sa Hibla yung mga yan, ng mga keywords na yun? Yung pagsamba is pagkilala. Kailangan ba talaga yan lahat, Lagay? Hindi naman. Kaya tayo nagkaroon ng keywords para Guide lang. magamit natin sa Hibla. Mhm. Ba't ka pa nag-keywords kung hindi mo naman gagamitin yung mga keywords mo sa Hibla ay sa Gospel at saka sa first reading? Baka may Hindi. inspiration yung Holy Spirit na iba. Oo. Kaya lahat yan, sabi ni Brother June. Kalitanan to. Okay. Copy-paste lahat. Kapit lahat. Haba niyan, di nakakasya yan. Hindi ka kasya yan. Ikaw Hindi na yan. kaya bahala pumili. Pero gusto nila ito eh. Hindi. Adi, Hindi pa ako nag-coffee today. Oh, coffee ka na, kuys. Ako isang kape. paligo ka na ng kape. Ilang balat yan na nakalagay? 1, 2, 3, 4, 5. O, kung tatlo, pwede pa siguro. Isama natin yung tatlo. Kasi kung 5 ang haba, Oo nga. kulang ng Eh, space. usually isa lang po talaga yung hibla eh. Ang hindi nagsulat, siya ang pipili. Ganon. Pumili ka na lang. Brother, tapos na, tapos na. Mamaya maglagay ako ng hibla. Sige kayo. Ayun. Sige na, gawa na. Hindi na. Pili na kayo. Sige na. Kung ano mapipili nyo, lalagay ko na. Piliin mo yung sa akin, bibigyan kita ng ayuda. Ayun. Violet. Oh, yan na yung pinaka-violet quiz eh. Wala akong makitang ibang violet eh. Violet sa box. Saan yun? Yung background daw. Ito, purple lang kasi ang merong description eh. Yan oh, fill color. Ito lang oh. Purple lang siya. Walang such thing as yung doon violet. sa Sa yung color. gagawin natin, Purple. dapat violet ba yung kasi doon naman sa yun eh. Para sa mga best men. Sa Canva yun eh, yung may violet ba doon sa Canva? Oo. Pero dito lang siya. Purple lang. Sorry, quiz. Purple. Yung equivalent ng violet. Kasi parang Pwede naman ito violet in-spell na. out lang niya. Ito. Yung paanyaya na tayo magpatuloy sa ating paglalakbay. Yung quiz yung tinutukoy mo ba yung sa Canva na linalagay ko? Kasi yun, may color kasi yun, itong natin, sa mga NCR yata, yellow, may mga ganon. Pag sa Cavite, iba yung kulay na kanilang pag nagpo-post. Hindi mo pwedeng galawin yung background ata. Ilagay natin para naka-spell out. Kasi ito medyo lang. Diretso lang. Kasi ito tungkol sa Quaresma dahil it is the first Sunday of Lent. Kaya maganda sana na may tungkol sa Quaresma, panahon ng Quaresma. Tayo ay inaanyayahan na magpatuloy sa ating paglalakbay. Kasi journey ang ang Quaresma eh. Yung 40 days na preparation is a journey. So, ikaw naman ang ito namang huli. Hindi ka gumawa eh. Nila is pag-tingin na relasyon sa which ini-spell out niya ito. So, okay lang na Okay lang.
Kasi ito medyo general na lang. Kasi mamaya lalabas na lang doon sa ano yun. Okay. Lalabas na lang yun doon sa gawin natin ano, Yugot. sa mga yugat. Gawin natin purple. Pero may nakalagay ng yugot, di ba? Hindi pa ako nag-coffee. Hindi ka na makatulog niyan Challenge. pag nagkopi ka pa. Pray, fast, and give. Ayun. Ano? Ito ang challenge. Pray. Asan na yung ano? Yung reflection question. Yeah. Ito yung hamon na to eh, di ba? Anong yugot natin? Kasi kung itatanong natin, paano natin ipo-practice itong Hebrew. Ako ang hugot ko ito. Sige po, ano po? Paano ko isasabuhay at ipahahayag na ang abo sa noo ay simula ng pagbabago? Okay. So, meron pa dito mga entries. Merong mag-suggest, Brother Tonyeng, Opo, na ang abo ay tanda ng pagbabago. Hindi lang simula, tanda na. Baguhin ko po, okay lang? Ayaw kay Brother Tonyeng kung okay siya. wala problema po. Meron pa. Meron pa daw. Ano ang mga hakbang na maaring nating gawin upang mapanatili ang ating panahon ng pagsubok? Copy. Antayan no? Pagsubok. Oh. Wag mong labanan. Mong isubo pala at yung labanan. Huwag mong isuko at yung... Ano ba yun? Laban. Labanan. Ipahayag. Huwag mong isuko ang laban. Ganun ba yun? Okay na po tayo. Parang pareho lang actually yung dalawa ko eh. Kahit pili ka na lang ng isa dyan. Okay. Paano natin may papakita ang ating debosyon sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok? Ano ang mga hakbang na maaari Tanggalin mo na lang yung isa. ang mapanatiling ating pananampalataya sa mga panahon ng pagsubok? Yun na lang siguro ang huli. Na, okay na po. Hmm. Okay na po ba din sa word challenge? May pass and give. Until it hurts. Dito itong give, parenthesis, open time, treasure, and talent. Ala, English yan. Nasabi ni Brother Tony. Lagot.
Okay na po tayo? Alas 10 na, may pasok dyan. May serve ako bukas. May serve pa si, 6 o'clock. si Brother Jerome. Are we good? Pray, pass, and give. Katasa si Brother Hector. Brother Tonying, ikaw ang closing prayer. Stop share na ako Okay. Quiz! Bible time! Smile. Smile, though your heart is aching. Wala ako si Quiz Quiz, nasan ka, Quiz? Are you having coffee? Naliligo ng kape yan. Kois, saan ka, Kois? Ayun. Okay, 1, 2, 3. Dali lang po Give me a sec. Just to... Ay, nawala. Nawala yung aking Ayan, yan. Control B. Okay. One more time This time with feeling. Smile. Ang sarap ng mga tawa nila. With feelings Talagang feel na feel. Feel na feel. Nothing more than feeling. Okay na po. Dapat yung hamon, huwag makipag-dialogo sa... Demonyo. Okay, huwag makinig sa demonyo. Huwag makipag-dialogo. Huwag makipag-usap sa demonyo. Huwag kausapin po, Brother Tonying Ba merong may sinasabi na Ano po? devil advocate? The devil's advocate. Paminsan-minsan Figure of paminsan-minsan maging advocate tayo ng demonyo. Kaso yung minsan pwede maging madalas yun. Doon nagsisimula yun Ayan, sabi ni Sinisilo ka nun. Sabi ni Quiz, bawal po tuksuhin sa handmaids po. Ayun. Ayan, nagbabala na. Yung pinakabata sa atin, nagbababala na. Thank you for that reminder. Thank you para sa reminder, Quiz. Alam mo naman yung mga senior, medyo matigas ng ulo. Baka matutunan ni Quiz yan. Baka maging bad influence pa tayo niyan. Baka makapalapit sa handmaids yan. Buti wala pa akong jowa. Dapat magka-jowa ka na din. Oo, tuturuan ka ni Kuya Tonying. Madali lang yan. Nga lang, baka hindi lang isa, hanggang 4 na jowa maging jowa mo. Ano ba? Paano prayer fasting tayo Prayer fasting. Mani lang yan kay Kuya Tonying. Kasi gwaping yan Brother Tonying, closing prayer. Closing na daw. Sige po. Wala naman tayong dapat gawin kundi magpasalamat Amen. Yun lang naman ang dapat nating isukli sa Panginoon sa gabing ito, pasasalamat lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama, muli na naman po ninyong dininig yung aming mga panalangin. Doon sa opening prayer po ng kapatid namin si Butch, ay ibinigay naman po ninyo. Kaya nga po kami po ay buong pusong nagpapasalamat at tunay naman po na yung patnubay ng Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong mga salita sa gabing ito ay namang maging matagumpay. Dahil nga po sa inyong pananahan sa amin sa magitan ng Espiritu, aming nalinang, aming nahimay-himay at nailagay sa aming mga labi ang mga salita na dapat naming ipahayag bilang mga mananampalataya sa anak mong si Jesucristo. Ama, patuloy niyo po kaming gabayan sa aming paglalakbay, sa aming journey as pilgrims
Men of hope ang tawag po sa amin ngayon. Patuloy niyo po kaming gabayan upang makarating po sa kami kung saan mo nais na kami ay magtungo sa aming pananampalataya. Ama, umaasa po kami. Kayo po ang aming pag-asa. Ang iyong mga salita ang inaasahan po namin na magdadala sa amin sa katagumpayan sa buhay pananampalataya, sa buhay espiritual. Wala po kaming hinahangad pa sa mga panahong ito. Lalong-lalo na po na nasa katandaan na. Malapit na po akong pumanaw, hindi na po magtatagal. Kaya naman po, ang tangi kong dalangin at pag-asa ay makapagpatuloy sa pakikipag-isa sa aking mga kapatiran, lalo na dito sa LBS na tinatawag namin. Ito marahil ang pinakamagandang gawain para sa aming mga pilgrims of men of hope, ang manatili sa iyong mga salita. Mga kapatid, ating luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pasasalamat, sa pamamagitan ng ating pagpupuri, sa pamamagitan ng ating pagluluwalhati sa ating Diyos. Tulak ng Espiritu Santo, kaya nga po, tayo ay manalangin at lumuluhati sa Ama. Luwalhati sa iyo, Ama, Sa anak. At sa Espiritu. pangalan po ng anak mong si Jesucristo, kasama namin ang Espiritu Santo na magtataguyod po sa aming paglalakbay ngayon at magpakailanman. Amen. 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po mga kapatid. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. Good night.